Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng Talakayan Herbert TV. Muli, ang ating tatalakayin sa hapong ito, sa linggong ito, ay hinggil doon sa issue ng pagdiriwang o selebrasyon ng Universal Declaration of Human Rights o Human Rights Day ngayong araw nito, December 10, 2023. Tayo, bilang author ng Talakayan Herbert TV, tayo ay nakikisa sa pagdiriwang ng Human Rights Day ngayong pagdiwang ang ating Universal Declaration o pagpapatupad ng nagkakaisang bansa sa Universal Declaration of Human Rights. So, ito itinaga ngayong araw nito ng December 10. Ngayong tuwing December 10 yan, mula nung itatagyan. So ngayon, yung team nito ngayon ay equality, fair justice, ganun yun. At tayo ay, ang karapatang pantao ay isa sa napakahalagang pinagkaisahan ng bawat mga bansa sa United Nations, maliban doon sa pagpapairal ng kapayapaan sa buong mundo at iba't ibang pagkakaisahan sa United Nations para umiral yung kapayapaan at kayusan at kasaganaan ng pagpapairal ng pamumuhay sa mundo ito. So, isa dyan nga ang pagpapatupad ng Universal Declaration of Human Rights. So, human rights sa bawat mga miyembro bansa ng United Nations. So, tayo sa Pilipinas, kasi ito ng United Nations. So, kaya tayo ay tayo mga Pilipino, makisa tayo sa selebrasyon ito at tayo ay magkaisa na sumuporta sa karapatang pantao mula doon sa deklarasyon ng Universal Declaration ng Human Rights sa United Nations at pagpapatupad dito sa ating bansa. Sapagkat napakahalaga ng karapatang pantao na ito ay maipatupad sa bawat mga bansa at ititamasahin ng bawat mga tao. Tayo ay nag-promote din ng human rights. Ang human rights, so tayo ay human rights advocacy promotions para isulong yung karapatang pantao. So, yan. So, napakahalagang bagay ng karapatang pantao na tamasahin ito ng bawat isa ay ayon dito. Sapagkat kung tayo ay namumuhay ayon dito, walang maghihirap na sino mang tao. Mula sa ating mga Pilipino at iba't ibang mga bansa. Kung namumuhay tayo ayon sa karapatan. So, ang nagpito o nagpapahirap dito ay yung ating mga kapamahalaan. So, yung mga kapamahalaan, siya yung nangangalaga ng ating bansa at siya yung nagpapatupad para yung karapatan ay mai-provide niya at maipatupad. Tayo naman mga may suportahan kaisa tayo at hindi kung paano papairalin yung karapatan ng tao. Mula doon sa pamamahala, nire-respeto yung karapatan at isinasabuhay natin ito. So, paano niya, maraming aspeto kasi yung human rights natin, ano, sa karapatan natin. Individual, yung civil, economic rights, political rights, social rights, yan. So yan lahat ng mga karapatan na yan ay ating dapat tamasahin, bawat isa. Yan, ang civil rights, yan. Tayo makapamuhay ng malaya, maayos, yung ating political rights, pagkilaw sa gobyerno, yan ang ating economic rights, yan, yung ating pamumuhay, social rights, yan. Ganyan din yung, cultural rights, yun na yan. So yan, at garantiya ng ating sa Pilipinas ay garantiya ng ating demokrasya, ng ating konstitusyon, na tayo ay mayroong karapatang pantao na dapat protektahan ng ating pinoprotektahan ng ating sariling batas na pinutupad bawat. So yan ay yung ating pamahalaan, pangunahin, ang kanyang pamamahala ay nakasalig sa karapatang pantao na ito ay dapat tatamasahin ito ng mga mga ipapatupad niya, kagaya ng edukasyon, kalusugan, iba't ibang mga social services na ibinibigay ng pamahalaan bilang karapatan ng mga mamamayan. Pangunahin, at halimbawa, yung pagbibigay ng housing, yung karapatan natin yan, tayo ay food shelter, yan, yung housing, baho, yung mga social security, yung ating health, yan, edukasyon, yan ay dapat ay tinatamasa na naibigay ng ating pamahalaan kung sa pamahalaan yan ay yung nililikob na pondo at na-i-source itong fund from the government na ginagawa nito kung paano ito magkakaroon ng pondo ay pangunahin niya isiservisyo diyan maibigay yung karapatan at pamamahala kung paano
tatamasa ng mga tao yung mga karapatang pantao. At siyempre, yung ating pamahalaan ay mamamahala siya according to rights. Yan. Yung pamahalaan natin dito sa mga dapat na kanya kung dapat mag-implement yung kanyang halimbawa peace and order, isa rin yan, ano, na yung pamahalaan, kapag magpapatupad ng peace and order yan, dapat yan ay accords sa human rights. Yan. So, ganyan kahalaga yung karapatang pantao na dapat natin suportahan. At, halimbawa, ngayong araw ito, makisuporta tayo sa mga ginagawa ng karapatang pantao. Sapagkat ito'y dapat tamasahin ng bawat isa. Sa kagaya ngayon, naka-accord sa human rights yung Sustainable Development Goal ng ating United Nations na no one left alone at tatamasa ng karapatan natin diyan sa Sustainable Development Goal. Halimbawa, yan dyan sa kaunlaran, siyempre yung bawat mga community, yan ay makapamumuhay na maayos. Meron tayong kuryente, meron tayong tubig, lahat ng access, meron tayong komunikasyon, yan ay may provide sa atin ng ating pamahalaan. At yan ay hindi pagbabawal na magkaroon tayo ng ganyang serbisyo ng patubig, kuryente, ating matipang mga makabubuti sa ating pamumuhay. Yan yung ating mga karapatan na ating pinatamasa. Yung bawat bansa, halimbawa, kagaya ng usapang West Philippine Sea, meron tayong karapatan sa EEZ, at meron din tayong karapatan sa ating teritoryo. Yan, mga bagay na hindi dapat pangimasukan mga bansa. Yan. So yan ay napapagkaisa sa United Nations. Tayo ay mayroong mga international law para dyan. Marami sakop ang ating karapatan. Yan, maging kahit doon sa conflict, mayroong IHL na tinatawag. Kaya tayo ay yung ating pamahalaan, ito ay ating patuloy na magsaboses tayo sa kanya na may tingin na pagpaputukan ng karapatan ng tao. Makita natin sa bawat bawat ito ay ating tinatamasa. Naayon tayo sa karapatan nyo. Tayo ay merong pangunahin, food, shelter, and clothes, ganun. So, ibig sabihin tayo ay unang-una, dapat tayo ay mayroong trabaho, tayo ay mayroong tirahan. Yung dalawa na yan na magkaasawa na dapat na pangunahin na ibibigay ng gobyerno, trabaho at tirahan. Kung may lupa doon sa tirahan mo. Ngayon, yung sa usapin na lupa, kung mayroong sakahan, iba pa yung mga ganun pamimigay. Kasama na, siyempre, yung pangunahin, kung ikaw ay manggagawang industriya o manggagawa kang agrikultura. Kung agrikultura, yung pangunahin mong karapatan, mabigyan ka ng sakahan. Siyempre, itiri ka ng bahay mo. So, dun sa mga manggagawang industriya, tayo naman ay nangangailangan ng mga pabahay at na tayo nagtatrabaho doon sa mga, halimbawa, sa iba't ibang mga industries, hindi maliban doon sa agri. So, yung mga bagay na ganyan. So, ganun tayo dapat yan ng mga pangunahin na dapat na pagtuunan at tingnan ng pamahalaan yung sa ekonomiya, yung mayroon tayong yung lipo, may pabahay at mayroong trabaho. And then, syempre, kakiban na yung edukasyon, kalusugan. So, yung edukasyon, kalusugan, mahalaga yan sapagkat akibat ng trabaho yung edukasyon. Syempre tayo ay mayroong dapat meron tayong mga pabahay. Hindi po pwedeng wala kasi hindi naman tayo pwedeng tumira doon sa lansangan, sa squatter para tayo. Kasi yung vulnerable kasi squatter tayo magtitira, maaaring magkasakit. Hindi maganda yung ating environment, tayo use. Pero kung tayo bibigyan ng gobyerno ng pabahay na mahusay, yan tayo ay makakapagpapit niya. Hindi ba natin na ma-afford natin na tayo ay bahay from the job din na bibigay ng ating pamahalaan o ipoprovide. So yung ating pamahalaan ang mag-iisip bilang kanyang tagapamahala natin kung paano yung mga tao ay mabibigyan niya ng industriya. Yan ay mga karapatan. So yan yung mga pangunahin na dapat na ginagawa. At yan ay ating dapat namasahin sa tulong ng ating pamahalaan. At tayo ay magkaisa mga tao na nag-ipapatupad yung mga karapatan na yan. Halimbawa, doon sa job, kung tayo may mission dahil tayo tayo ay mix o may kapital, tayo nasa pangapital na bansa, ay tayo may mga pang-negosyo. So yung mga negosyo dapat sumusuporta sa karapatan, may mga karapatan ng mga kailan, may SSS, yung mga pag-ibig na yan, para sa bukahay, mga ganun. So yun ay naiibigay para yung taong matamasa yan. So kasi pag yung may trabaho o wala, gobyerno bibig at tutulong kung paano magpabahay. Kasi usually yung ating housing
ay mayroong pag-ibig, mayroong iba't ibang sangay ng pagpapabahay kasi nakapaghuhulog doon sa pag-ibig at mayroong pabahay na ibinibigay kung paano ka makakabili nito. Yan. Kasi NHA, pag-ibig, yan, DSSUD, yan. So sana yung pangarap ng ating Pangulong Marcos magbigay yan, sana matupad at saka yung pangunahin. So kanyang matimplayan na mabigyan lahat at saka ng pabahay. And then, masusunod ay yung kung paano na maibigay yung standard na ngayon na mga sahod. So at least kahit magkaroon ng syempre decent houses, yung mahusay na mabahay at hindi basta pabahay na bara-bara lang. So dapat mahusay na bahay, kayang i-afford at hanggang sa umabot tayo doon sa talagang standardization na tayo ay mayroong mataas na mahusay na sahod at mayroon tayong ma-improve natin yung ating, ma-develop natin yung ating pabahay sa atin. Dapat magbigay sa libo ng Pilipino ng ating pamahalaan na nagiging problema natin na hindi na ipapatubad ng iba't ibang mga mga administrasyon at naging problema rin yung mga tao hinggil dyan sa kung paano magtrabaho at magkaroon ng bahay. Kasi marami yung nauwi sa squatter, dumadayo ng ibang lugar, nagkakaproblema. Halimbawa sa Maynila, so marami kaming squatter doon, din ang namumuhay mula sa probinsya. So talaga pagka hindi nagkaroon ng magandang trabaho. Kasi syempre, yung iba din ang makaupa ng bahay dahil nasa walang permanenteng trabaho. So kaya yun ang problema na dapat na magawa sa bawat mga syudad, bawat mga lugar. Pagbibigyan ng trabaho, magiging pabahay. At kung paano yung tao ay magkakaroon ng trabaho pag pumunta ng halimbawa ng Metro Manila, pumunta ng iba't ibang mga syudad, kahit sa lugar, sila ay makakapagtrabaho, makakamula ng trabaho kung saan nila gustong manirahan o gusto nilang magtrabaho. So yun. So sana hanggang dito lang tayo ay dito sa ating talakayin, dito sa natin na pagdiriwang ng karapatan ng tao. At sa buhay ito at tayo ay makapamuhay ayon sa ating karapatan. Ganda nga po sa inyo lahat at God bless you.